Sunshine Radio Report! Power witness nagisa sa impeachment trial dahil sa pabago-bagong pahayag. Alam ito malitayang MJ Mondihar. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba? Yes. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer, has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. Sa bibig na mismo ni former COA State Auditor Roderick Wamil nanggaling na nasa Special Disbursement Officer o SDO ang accountability sa pondong ibinigay sa isang tanggapan ng gobyerno. Sa Day 13 na nagpapatuloy na impeachment trial ay sumentro ang pagtatanong ni Senator Judge Amy Marcos sa pagdiriin ng witness sa si Attorney Wamil kay VP Sara Duterte sa issue ng accountability sa disbursement ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Kaya para kay Senator Judge Marcos, bakit pa raw may impeachment trial kung malino namang hindi ang bise ang payee o personal na tumanggap ng confidential funds ng dalawang tanggapan? So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OVP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo, si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD. Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Napagsabihan naman si Attorney Wamil ng Senate Impeachment Court na huwag magipagtalo sa isang Senator Judge. Ipinunto naman ni Senator Judge Marcos ang anyay pabago-bagong statements ni Wamil. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Na yes or Why don't you go yes back or to your either joint no po. circular? Yeah po. Kapag sinabi po kasi Kung sa categorical, it's either yes definition, po. ang liwaliwanag, SDO, kapag na-designate, head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at napakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, pinapalawak po. ninyo, andun eh. Head of office, Hindi head of po. agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa Sabi mo gen- kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung, confirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with I apologize po, Your Samantala, sinopla rin ni Senator Judge Marcos ang mga pahayag ni Wamil na tanging si VP Sara lamang ang Vice President na may confidential funds na nakalipas sa mga taon. Malinaw kasi sa mga dokumentong hawak ng Senator Judge na may Special Allotment Release Order o SARO si former VP Jeje Marbinay. Anya, malinaw raw na nabigyan si Binay ng ganoong pondo taong 2014.
Alam ko kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICFAO, so we wouldn't know if it was Hindi, used or pero not. ang klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi din po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ano If ba I- yun? Since si VP Sala lang po yung submit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi mo alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si VP Binay nung kanilang confidential fund. So hindi pa namin alam kung ginamit and hindi po nakarating sa Hindi, COA ang tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sala lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. DZRD